Amen. Praise the Lord for giving a chance na muling magamit po sa salita at sa gawain ng Panginoon. Magandang gabi, magandang hapon, Kuya Dave, Ate Ann, Kuya Ronnie, Pastor Alicel, Ate Jackie, Jay, Deacon Lala, Ate Lily, meron pa ba kung hindi nabanggit? Ayan, praise the Lord and glory to God po sa ating lahat. Amen. Buksan po natin ang ating Bible and dalahin po natin sa Pilipos or Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Amen. Praise the Lord. Basahin ko po sa English. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Amen. Sabi po dito ng Panginoon, do not be anxious. Huwag kang mabahala, huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo o sa paligid mo. This past few weeks o may linggo na ba ang nakaraan nang tayo po ay mayanig ng balita na niyanig ng lindol ang Mindanao. And as of now, every time na magpa-pop out po sa aking screen, ay yung after ng lindol ay ang pagbaha. And di ba po, kung may mga relatives kayo sa lugar na iyon, di ba? All you have to do that time is to pray for those people. Amen? Nag-alala. So, and sabi po dito, do not be anxious. Yun ang number 1. Ang sabi ng Panginoon din, tagubili niya, sabi niya, anong sabi? Present your request to God. No? By prayer and petition, sabi. By prayer and thanksgiving, present your request to God. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, at kung kinakailangan, iluhod mo ito sa Kanya. Because there is a power in prayer. When you start kneeling and pray to God, He is able to start the miracle in your life. Because while you are sending your request to God, you are humbling yourself to Him. Naranasan nyo na po ba manalangin ng nakaluhod? At kung gaano kahaba yung prayer and petition mo kay Lord, ay ganoon ka rin katagal na nakaluhod sa Panginoon. Naranasan nyo rin po ba na nananalangin kayo ng nakadipa o nakataas ang kamay sa Panginoon? It is a total and full surrender to God. When you kneel and pray, no, nahandoon yung pananampalataya mo, matibay na pananampalataya sa Diyos. At doon po malayang nakakakilos ang Diyos sa iyong buhay. Dahil nakita niya, naramdaman niya na siya ay pinagtitiwalaan at pinananampalatayaan mo. Amen? Pangatlo, sabi po dito. Amen. Okay. Sabi pa dito, do not say, I have anxiety, mga kapatid. Do not claim it in your life. Anxiety. May anxiety ako, may alalahanin ako. Kasi po nitong nakaraan linggo, na-scam ako. And yung naramdaman ko that time, ngayon, tuwing papasok ako, there's something in my heart, heaviness, na ayaw ko na pumasok sa trabaho. Na masakit ang ulo ko, and like this and like that. And I pray to God, Lord, ano to? Ano tong nararamdaman ko? Okay? You claim Jesus in your life. Sinabi mo, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, nananampalataya ako sa Kanya, nagtitiwala ako sa Kanya. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, I have anxiety. Okay. Alin dito
ang namamayani sa puso mo or sa isipan mo. Your faith in God or your worries in life. Diba? Praise the Lord and glory to God. Surrender it fully to God. Taas kamay, give it all to Jesus. In Matthew 11:28, sabi po dito, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." May paanyayang Panginoon, lapit ka. Okay, sa pangatlo po, peace. Sabi po dito, kapag nailuhod mo na sa Kanya ang lahat ng burden mo, He will give you peace. Sabi ng Panginoon, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na Siya mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo. Amen? Anxieties and worries in our life, rebuke it in Jesus' name. Iluhod mo yan. Ilapit mo yan sa Panginoon. Amen? Full trust. Trust Him completely. Amen? Huwag mong kayanin. Mag-isa ka. Hindi mo kaya. Si Lord lang talaga, kapatid, ang may kakayanan. Every time may pinagdadaanan ka, sakit, financial problem, family problem, work problem, community problem, whatever problem, anong pinagdadaanan mo, huwag kang huminto dyan. Daanan mo yan. Lagpasan mo pa. Amen? Huwag kang mag-stay sa pinagdadaanan mo. Amen. Abutin mo ang mga kamay o bisig ng Diyos na laging nakabukas at nakalaan para sa iyo. Naghihintay lang siya. Amen. Bukas palad, laging nakaganyan si Lord eh. And when you start coming, drawing near to God, yung bisig ng Panginoon, naghihintay sa iyo, yayakapin ka niya, and He will give comfort and peace in you. Amen? Praise the Lord.